galit, nagwawala ang loko. Wala daw siyang alam, mga kababayan. Ha? Wala daw, bakit alam nyo? Kami hindi. Aray ko. Nagagalit siya ngayon. Dapat daw, mga kababayan, ang lahat ay sinasabihan. Hindi lang daw yung kabilang kampo. Oh, eto pa. Dalawa Senado natin ngayon. You have the Senate of the Philippines and you have the Senate of Malacanang. Pag pareho nakapirma, para eventually, pag nagkaroon ng decision, walang legal infirmity. And it will also prevent yung mag-filean yung dalawang kampo ng usurpation. Sana ay huwag kumilos ang nasabing opisyal na parang siya pa ang biktima. Kaya nga Marami pong nabiktima ang kaguluhan sa Senado. Oo, nakagagawa nila, di ba? Una-una pong nabiktima dito ay ang taong bayan na naniniwala sa integridad ng Senado. Ang kaguluhan pong ito ay naganap sa pamumuno ni dating Senate President Alan Cayetano. So, ang sinasabi ay mag-ingat sa Malacanang, mas mag-ingat po ang taong bayan sa mga taong nagkukunwari at nagpapanggap na banal. Aray ko. Aray ko. na real talk, mga kababayan. Ay, ito pa. Ayon po dito, mga kababayan, ay talagang galit na galit dito si Alan Peter Cayetano dahil sila lang daw ang hindi nasabihan. Pero ang buong paksyon ni Win Gatchalian ay alam ang mga nangyayari, lalong-lalo na po itong threat na nangyayari sa Senado. Alan Peter Cayetano ang NBI matapos nitong magbabala tungkol nga sa umano'y banta sa seguridad dito sa Senado. Ayon kay Cayetano, mahirap umanong tanggapin agad ang impormasyon dahil ang NBI mismo ay nasangkot sa naging confrontation sa loob ng Senate premises noong May 13. Kaugnay lang Ano daw mga, anong kinalaman? Teka lang. Aray ko. Alam mo, utak na ito ni Alan Peter Cayetano, mga kababayan, hindi lang po buhay mo dito ang nakataya, ha? Buhay ng 2,000 empleyado. Tapos babaliwalain mo lang ito dahil sinasabi mo si Director Matibag ay kasama sa konfrontasyon na nangyari. Sino ba naggulo dyan? Aray ko. Diba? Sino ba nagdadamay sa NBI? Maliwanag naman sa CCTV. Wala sila sa premise ng Senado nung nangyari ang putukan. Ang putukan ay gawa-gawa nyo lamang. Aray ko. Oh. kang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Iginiit niya na ang ahensyang naging bahagi ng alitan sa loob ng Senado ay hindi rin daw dapat magkusang magtalaga sa sarili nito bilang tagapangalaga ng seguridad ng institusyon. Tanong pa ni Cayetano, bakit ilang senador lang daw ang nabigyan ng impormasyon tungkol sa umano'y banta sa Senate security? Kung paniwala raw ang banta, dapat lahat umano ng senador at empleyado ng Senado ay alam ito at napoprotektahan daw ang lahat. Hindi rin daw dapat isang block lang ang nakakaalam ng ganitong impormasyon dahil usapin ito ng buong institusyon. Okay, ang tanong natin, mga kababayan, Aray ko. nung nagkaroon ba ng meeting ang block ni Sherwin Aray Gatchalian, ko. ang tanong, kayo ba ay nandyan? Di ba? Di ba wala kayo? That was the time na lumapit si Director Melvin Matibag at sinabi niya ang mga bagay na kanyang natanggap. Di ba? Sa makatuwid, mga kababayan, paano kayo sasabihan? Pumasok kasi kayo. Dapat kasi lahat, mga kababayan, may ginagawa dito. Kayo, anong ginagawa nyo? Aray ko. Tapos sasabihin nyo, bakit hindi kami nasabihan? Tapos nagwawala kayo, sasabihan nyo, bakit sila lang? Bakit kami? Hindi namin alam. Ano mo, mamaalam ka ng hayop ka. Aray ko. Dapat sa'yo, mamaalam na eh. Pina. Okay, so Hana, ang magagawa lang ng NBI ay magbigay ng babala Aha. sa banta, pero hindi nila pwedeng pigilan ang pagpasok ng tao pa rin.
Corina, sa ngayon pagdating dun sa pagpasok ng mga tao, specifically itong Senate employees, merong inilabas na advisory si Acting Senate President Win Gatchalian pagdating sa pasok bukas, no. Sabi niya, naka-work from home arrangement na raw ang Senado mula bukas sa Thursday at syempre holiday nga sa June 12. Yan ay sa kabila ng isa namang lumalaban din na memo ni Senador Alan Peter Cayetano na meron pa rin daw 8 to 5 working hours ang Senado by tomorrow and also on Thursday. Sa ngayon, base sa mga naging conversation natin sa mga Senate employee, sinusunod nila itong naging advisory ni Acting SP Gatchalian at napagdesisyonan nilang mag-work from home muna simula bukas dahil nga doon sa posibleng banta sa Senate premises. Okay, magkakaroon pa rin ng problema yan. Okay? Magkakaroon pa rin ng problema yan. Ito yung aabangan pa rin natin bukas, mga kababayan. Siyempre, yung mga Senado, mga staff ng Senado, maging ang mga senador, mga Senate Secretariat, at mga kababayan, yung mga stenographer, at lahat ng mga staff na naniniwala kay Win Gatchalian, sila ay mag-work from home. Okay? Kaso, etong paksyon ni Alan Cayetano, mga kababayan, sigurado papasok yan 8 to 5. Nandyan sila. Hindi natin alam kung ano yung mga gagawin nila bukas. 'Di ba? Hindi natin alam kung sila biglang-bigla magpapapresko na naman diyan. Baka ipatawag na naman tong mga 18 marites o kaya yung mga dagdag na additional 14 daw, mga kababayan, para mag-testify. 'Di ba? Hindi natin alam kung ano mga gagawin nila diyan dahil sila yung nandyan, mga kababayan. Pwede nilang gamitin yung oras na yan, pwede nilang gamitin yung araw na yan para manggulo. 'Di ba? Sana kahit na sabihin natin work from home yung mga empleyado ng Senado, mga kababayan na naniniwala kay Win Gatchalian, sana ay magpadala pa rin kayo ng mga uniform personnel para, mga kababayan, ay maging alerto. Diba sa mga mangyayari dyan sa Senado, hindi kayo pwedeng, mga kababayan, na maging kampante. Dapat maging vigilante kayo. Aray ko. Diba? Oh. At saka sana, kung mga kababayan, kung naniniwala ang mga staff o kay Win Gatchalian, kung yan ang susundin nyo, huwag nyo nang papasukin sila Alan Pietra Caballo. Aray ko. Dahil, sabi ko nga, pag nakapasok yung mga yan, mga kababayan, gagawa na naman yan sila ng eksena. Eksena na pabor sa kanila. Baka mamaya, ay dyan na po sila manggulo. Aray ko. Diba? Pangulo, kami po ay nakikiusap. No? Dapat ka na pong kumilos. Dapat po siguro, mga kababayan, so, GP, ang sabi, work from home bukas. So, kung work from home, di hindi na naman tuloy ang special session. Ganun na nga, mga kababayan. Aray ko. Diba? Talagang active na active ka. Talagang tinanong mo sa akin, ang bilis mo. Aray ko. Hindi, totoo naman. Napansin nyo rin pala yon. Ako, napansin ko rin yon. Kaya sumasagot ako. Kung work from home bukas, mga kababayan, wala pa rin pong special session. 'Di ba? Wala pa rin special session. Pero, meron na bang precedents? Mga kababayan, na ang special session ay ginawa hindi sa Senado? Sa Malacanang ginawa? O kaya sa ibang lugar? Wala pa akong nababalitaan 'Di ba? Sabi ni Ma'am Elby Sumera, cool lang, JP. Aray ko. Nakakagalit kasi, mga kababayan. Lalong-lalo na itong pahayag ni Mama Alan Peter Cayetano. Alam niyo ba, mga ka-JP Natics, na eto nga yung sa pahayag niya, buuin natin kasi kulang yung yung sinabi, mga ka-JP Natics ng balita, no? So, sabi ni Mama Alan, pahayag ni Senate President Alan, ukol sa umano'y banta sa seguridad ng Senado, nabatid namin ang mga ulat na may ilang miyembro ng Senado na nakatanggap ng impormasyon mula sa NBI tungkol sa isang umano'y banta laban sa institusyon. Nagsiselo siya. Kung kapanipaniwala ang bantang ito,
Di ibig sabihin hindi naniniwala si Alan Peter Cayetano, mga kababayan. Nararapat lamang na ang bawat senador, bawat miyembro ng sekretariat at bawat taong nagtatrabaho sa loob ng Senado ay mabigyan ng sapat na impormasyon at proteksyon. Ang seguridad ay hindi usapin ng isang grupo lamang. Ito ay responsibilidad at alalahanin ng buong Senado. Ganun na nga ni ang ginawa. Kaya nga, work from home nga ni. Diba? Para wala nang makapagdulot. Pero pag kayo ay pumunta pa rin dyan dahil hindi nyo sinusunod ang acting Senate President at pinagpilitan nyo pa rin na kayo ang Senate President, bahala kayo sa buhay nyo. Kung magkakagulo dyan, kayo na lang ang dahilan ng pagkakagulo. Tama? Sabi niya, kaya simple lamang ang mga tanong. Bakit may mga senador na nabigyan ng impormasyong ito habang ang iba ay hindi? Sinabi na po natin, nasan ka nung araw na yon? 'Di ba? Wala ka po. Ang nandun lang si Robin. Nandun lang mga kababayan. Sino pa? Ang ibang mga naroroon, wala atang mga senador eh. Ang mga senador lang nasa paksyon nitong si Win Gatchalian. So technically, mga kababayan, kahit saan po natin tingnan, dahil dun mismo sa meeting na yon, sinabi ni Director Matibag. So therefore, sila po ang makakaalam. 'Di ba? Mama Alan, di ka ba nanonood ng balita? 'Di ba? GP, alam ko yung sa Congress sa Celebrity Sports Plaza diniklara si special session ba yon, guys? Pwede, 'di ba? Pwede. Oo, naalala ko na 'yon sa Congress. Mga kababayan, sa tawag dito, Celebrity Sports Plaza diniklara. Oo nga, sabi pa nga ni Alan doon, ang alam ko dalawa lang ang ang Kongreso 'Di ba? Ang mataas na kapulungan nandun sa GSIS, ang mababang kapulungan ay dito sa sabi niya, 'di ba? Mga kababayan. Doon lang daw sa HOR. Paano daw nagkaroon ng Sports Plaza? Sabi niya 'yon, 'di ba? Naka-live nga kaya hindi niya alam yung nangyayari. Diba? Sabi niya pa, at kailangan din nating maging tapat tungkol sa pinagmula ng umano'y banta. Hindi ito nagmula sa Office of the Sergeant at Arms ng Senado. Aba, mga kababayan, teka lang. Office of the Sergeant at Arms ng Senado. Teka lang. Ang Office of the Sergeant at Arms ng Senado, limited lang po ang kanilang intel. Ang NBI, malawak ang kanilang intel. Ang Senado, dyan lang sila Sa premise lang ng Senado. Ang gusto mangyari ni Alan Peter Cayetano, pag walang report ng Sergeant at Arms, wala din. Hindi dapat paniwalaan. Ganun ba yun? Sino ba ang nakagagather? Sino ba ang nakakuha ng mga intelligent report? Ang Sergeant at Arms o ang Senado? Kasi ang alam ko mga kababayan, NBI ang makakakuha yung mga intel natin, sila ang magsasabi sa Sergeant at Arms. O sila ang magsasabi, lalong-lalo na sa pamunuan ng Senado. Which, mga kababayan, yan mismo ang ginawa nitong si Melvin Matibag. Sinabi niya kay Win Gatchalian, sinabi niya habang sila po ay may meeting. So therefore, mga kababayan, responsibility nitong si Win Gatchalian na sabihin sa Sergeant at Arms. And I believe so na sinabi niya ito mga kababayan dahil siya naman po ay nagpanukala ng work from home simula bukas. 'Di ba? So, ang kilos ni Win Gatchalian ay naayon sa Intel report na pinangangalagaan niya ang kapakanan ng mga empleyado ng Senado. Kung may mangyari dyan, Mama Alan, sa Senado sa inyo bukas, kayo na po. 'Di ba? Responsibilidad mo yan. Kayo ang gagawa ng sarili nyong hukay. Ang tanggapang may tungkuling pangalagaan ng institusyong ito
Nagmula ito sa NBI at kung magiging patas tayo, dapat din nating timbangin ang kredibilidad ng pinagmulan. Aray ko. Nagtataka ako dito, bakit hinaharangan mo ang impormasyon na ito, Alan, na sinasabi mo wag paniwalaan? Isa ka ba dito sa may mga pakana ng kaguluhan na pwedeng mangyari? Aray ko. Alam mo ba yung gagawing gulo? Bakit pinipigilan mo? Di ba dapat, mga kababayan, bilang isang institusyon, bilang sabihin natin, mga kababayan, dating naging Senate President ng Senado, dapat hindi ganito ang mindset. Ang mindset natin, mga kababayan, prevention is better than cure. Dapat advance kayo mag-isip pagdating sa ganitong bagay. Siya hindi. Huwag niyong paniwalaan ang NBI. Aray ko. Sino gusto mong paniwalaan namin? Ikaw? Baka mamura na kita. Buha ka ng... Aray ko. Di ba? Sa totoo lang. Hindi nga dapat natin inaharangan to eh. Pagdating sa ganito, mga kababayan, nang usapin ay seguridad ng Senado ng mga empleyado. Hindi na dapat to pinagtatalunan eh. Hindi dapat ito, mga kababayan, dinidebate. Hindi dapat to kino-question. Di ba? Hinaharang ni Mama Alan eh. Oh. So kung hinaharang, mga kababayan, meron ka bang alam? Aray ko. Kung hinaharang mo, isa ka ba sa may mga pakana? Umaaring, mga kababayan, kayo ang magi-stage na naman ng kaguluhan? Tubig, GB, para cool. Makaka-apekto yan sa mata mo. Aray ko. Okay lang ako. Kami, Elvis Sumera. Salamat. Oh, sabi niya, ito rin ang parehong NBI na ang direktor ay kamakailan lamang na pumasok sa isang pinagtatalunang pagdinig ng komite at hayagang nagpahayag kung aling grupo ang kanyang kinikilalang lehitimo na para bang isinantabi ang pagiging neutral sa usapin ng isang kapantay na sangay ng pamahalaan. Aray ko. Ay, bumaba na si Mama Alan. Bakit kasi hindi kayo nagpunta? 'Di ba? Oh. Sabi niya, at ito rin ang parehong NBI na ngayon ay nagsasabing may banta, ngunit tumangging ibunyag ang detalye nito, maging sa mga senador na sinasabi nilang kanilang pinoprotektahan. Una, mga kababayan, kapag ang intel na nakuha nila, hindi nila pwedeng sabihin ang buong detalye dahil masusunog. Ang pwede lang nilang sabihin, may banta. Okay? So, kung may sinabing banta, mga kababayan, whether you like it or not, dapat paniwalaan, dapat pakinggan, gumawa ka agad ng aksyon para, mga kababayan, hindi ka magsisi sa uli. Ganun lang yun, kadali. Diba? Hindi na dito pinag-uusapan, hindi na dito tinitingnan yung bakit sila lang ang nakakaalam, bakit kami hindi? Bakit nyo kami hindi sinasabihan? Hindi ba kami senador? Aray ko. Diba? O, may isa pa raw mahalagang tanong, sabi niya, kailan pa naging pangunahing ahensya ang NBI sa usapin ng pambansang intelihensya at seguridad? Teka lang, mga kababayan, investigador ang NBI. Diba? Maaring ang Armed Forces ay hindi nila nakuha ang intel. Ang NBI nakuha nila. Aray ko. Sabi ko nga po sa inyo sa seguridad, hindi po natin dapat ito pinag-uusapan. Diba? Hindi po dito tinitingnan kung sino ang nauna. Hindi po dito tinitingnan bakit si NBI alam, bakit ang Armed Forces hindi alam. Dapat hindi ganun. Ang mindset dapat natin dito ay yung seguridad na mga kababayan natin, lalong-lalo na ng mga empleyado nyo sa Senado. Oh, sabi niya pa, may usapin din kung anong pinangangasiwaan ng ganitong uri ng impormasyon. Sa bawat maayos na lehislatura at maging sa ating karanasan, ang isang tunay na banta sa institusyon ay binabahagi sa buong kapulungan. Binabahagi sa buong kapulungan, pero hindi binabahagi
sa inyo ang lahat ng detalye. Aray ko. 'Di ba? Binabahagi yan sa administrasyon. Binabahagi yan, mga kababayan, sa mga uniform personnel. Paano? Baka mamaya, pag sinabi sa iyo yung buong detalye, ipagkalat mo, huli na kayo. Ano na tayo? Tawag dito, mga kababayan, natiktikan na tayo. Alam na nila yung plano natin. Aray ko. Diba? Di pa atrasin nyo. Sa sandaling ang security threat ay binibigay lamang sa ilan at kinukuble sa iba, tumitigil ang maging usapin ng seguridad at nagiging kasangkapan pampolitika. Mga kababayan, hindi naman po ito ibinigay lamang sa iilan. Sadyang wala ka lamang ng mga panahon na yan. Sadyang, mga kababayan, may sarili ka lang talagang, di ba? May sarili kang galaw. May sarili kang mundo. Aray ko. Bakit sasabihin sa'yo? Dapat tinanong mo, kailan ba yan? Hindi mo ba namalitaan? Hindi mo ba napanood? Kailan ba sinabi sa mga senador yan? Nung panahon po na meron silang meeting. Di ba? At hindi raw pwedeng baliwalain ang timing. Dapat nga, hindi pwedeng baliwalain. Dahil seguridad. Pero iba ang gusto niyang sabihin dito. Ito daw ay politika. Hayop talaga. Lumitaw ang usaping ito kasabay ng pagdami ng mga testimonya at pinakabagong pagdinig ng Blue Ribbon Committee na humihingi ng sagot mula sa mga pangalang nabanggit doon. Pinaniniwalaan tayong nagkataon lamang ito, ngunit hindi ganon kadaling kumbinsihin ang mamamayang Pilipino. Talagang gaslighting ang ginagawa ni Peter Cayetano. Sabi niya, hindi ito mga partidistang tanong. Mga tanong ito na mabuting pamamahala. Sa totoo lang, mga kababayan, kung ikaw ay tao na matinupang pag-iisip, hindi mo ito paniniwalaan. Kung ikaw ay senador na maayos ang pag-iisip, dapat nag-background check ka muna. Dapat nag-research ka muna. Ang daming butas. Bakit abogado ang sumasagot? May personal experience ba si Baligod? Alam mo ba yung background ni Baligod? Ano ba yung mga background ng mga taong ito? Dapat tinatanong yun. Di ba? Dapat tinitingnan ang kredibilidad ng mga taong ito. Ano ba naging trabaho nito? Bakit ba sila na-discharge? Kanino ba sila napunta? Yung ilan nga dyan eh. Di ba? Bodyguard ni VP Sara Duterte. Aray ko. GP, feeling ko nabuksan yung third eye ko kasi tuwing nakikita ko si Alan at naririnig ko magsalita ng banal na salita, akala ko si Lucifer yung nakikita ko. Aray ko. Oo, ingrata yan, hayop. Sabi niya pa rito, at huwag magkaroon ng anumang pagkalito, dapat magpatuloy ang trabaho ng Senado. Aba, mga kababayan! Aray ko. Look who's talking, ha? Ito gusto niya, ang mangyari, isakripisyo niya. Ha? Sa halip, mga kababayan, na magkaroon siya ng concern dito po sa mga empleyado ng Senado, isasakripisyo niya. Dapat daw magpatuloy ang trabaho sa Senado. Sana noon sinabi mo yan. Aray ko. Ilang araw kayo na hindi pumasok. Ilang araw kayo na hindi nagtrabaho. Di ba? Anong ginawa mo? Nagbe-Facebook Live. Aray ko. Nagla-live selling. Hinayupak ka. Tapos sasabihin mo, magpatuloy sa trabaho. Aray ko. Sabi niya, ang pinakamalinaw na sukatan kung tunay ang isang banta at hindi lamang dahilan upang kontrolin ang sitwasyon ay simple. Grabe na ang utak. Ang tunay na banta ay ginagamit upang protektahan ang gawain ng Senado, hindi upang ihinto ito. Oy, tama ka dyan. Diba? Ang tunay na banta, ginagamit para protektahan ang gawain ng Senado. Pero prinotektahan mo ba ang gawain ng Senado? Diba? Dinelay-delay nyo. Nagka-problema tuloy yung mga kababayan natin. Yung mga bills na dapat inaasikaso. Anong nangyari? Natambak lang. Sabi pa niya, hindi natin nahayaang maging instrumento ang usapin ng seguridad upang patahimikin ang institusyon na ito. Naku.
Baliw na talaga to si Cayetano. Pinakamabisa ang Senado kapag ito ay malaya, bukas at ginagabayan ng katotohanan sa halip na takot. Masasabi mo pa ba yan, Alan, kapag nangyari na nagkaroon ng casualty sa Senado? Diba? Anyway, mga ka-GPnatics, ayaw ko na pong tapusin dahil nabubuisit ako magbasa dito po sa sinasabi ni Akla. Aray ko. Mhm. Wala nang katuturan eh. 'Di ba? Puro na lang pagbibintang. Puro na lang sariling interes. Oh, sabi ni Argo, laban lang daw APC. Aray ko. Oh, lumaban ka hangga't gusto mo. Aray ko. Raulo ka, Alan Peter Cayetano. Ha? Sarap mong sabunutan. Aray ko. Ay, nako mga kababayan, alam ko lahat kayo nainis. Pasensya na at hindi ko na binasa ng buo. Kayo na lang po ang bahala mga kababayan. Makikita nyo naman po yan sa kanyang Facebook page. English nga lang. 'Di ba? Oh. Ang ginagawa niya dito, huwag daw maniwala sa banta, huwag daw maniwala sa seguridad na peke. Mga kababayan, dapat daw pagpatuloy ang trabaho sa Senado. Huwag daw ihinto. Nagsalita ang si Raulo. Samantalang yung ginawa nila, marami pong maraming naapektuhan. Tapos magsasalita ng ganito. Diba? Okay. So ayan mga kababayan, hanggang sa muli. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. At thank you Argo, salamat. Ito maganda kay host. Kahit naiinis, tumatawa pa rin. Si Rana, no? Sabi ni Argo, si Raulo na to si Aray host. ko. Carmelita Torrejeros. Shoutout kay Ma'am LB Samera, Mami Z. Argo, thank you. Kahit na DDS ka. Loko-loko ka. Shoutout kay Osnay. Shoutout kay Reynaldo Gara, Maria Palisok, Margarita Abane. Shoutout mga kababayan, Cora Yanse, Haunted Nature Tales. Shoutout kay Gina. Siyempre mga kababayan, nandito rin po. Paulit-ulit yung mga nag-comment, sila lang ata yun. Ma'am Monet ng Siresa Force. Shoutout kay Ma'am Corazon Villar, kay CBS. Shoutout mga kababayan, Antonio Magalona, kay Corazon Cruz, kay Salve Guinness. Shoutout kay Starts, kay Emilia Agustin Laitero. Shoutout kay Opel Yapes, Franz Winnipeg, Emilia Agustin, Sir Melin Pabia, Burley Wanderest, Saligura Arugay. Shoutout mga kababayan kay Michael Pinarok. At syempre Mary Jane Dibera, shoutout po. Vivian Dibera, Mel Alarcon, Cristobal Cuartero. Shoutout mga kababayan. Syempre sa mga nandito, Ronald Mediana, Wenny Halos, Janet Hernacio, Mami Z, Marlene Valencia, Georgette Reyes, Carmelita Torrejos. Shoutout mga kababayan sa lahat po ng mga silent viewers natin. Annalyn Makamay,